Kamusta mga kaibigan? Gumagawa kami ng mga summary ng iba't ibang pelikula at kinukwento ito sa mas maikling bersyon. Maaari kayong ma-spoil sa plot kaya watch at your own risk. Pag-uusapan natin ngayon ang top 5 na shark movies of all time. Para sa ating top 5, pakinggan naman natin ang tungkol sa 2010 adventure, horror, thriller na The Wreath. Nagsimula ang pelikula sa isang taong nagngangalang Luke at siya ay nagtatrabaho sa isang boating line company. Ang pinakatrabaho niya doon ay ang mag-deliver ng mga yate sa mga customers. At sa makatuwid, siya ay ang kapitan nito. Kalaunan, sinalubong niya ang kanyang mga kaibigan na sina Matt, Susie at Kate. Si Susie ay girlfriend ni Matt at si Kate naman ay ang ex-girlfriend ni Luke. Habang nasa biyahe, inimbitahan sila ni Luke na sumama sa isang trip papunta sa Indonesia para mag-deliver ng isang yate. Tinanggap naman ito ng tatlo at naging excited sila sa kanilang kauna-unahang trip ng magkakasama. Maya-maya pa, pinakilala ni Luke ang kanyang bagong kasama sa cabin crew na si Warren. Si Warren ay dating nagtatrabaho bilang mangingisda. Sa kanyang pag-iikot-ikot, napansin ni Kate ang mga sari-saring uri ng mga buto ng pating sa loob. May mga buto ng mako, hammerhead, great white shark, at iba pa ang nakadisplay. Isang tour guide ang nagsabi kay Kate na ang mga pating sa lugar ay mga lokal. Ngunit ang mga tao ay ayaw maniwala na pwedeng pumunta ang ibang uri ng pating sa norte, na kung saan sila nakatira. Nagbiro pa nga ang ito na mas marami na daw ang namatay sa mga pag-atake ng mga pating kaysa sa mga pag-atake ng mga bubuyog. Kalaunan, nagsimula na silang maglayag at matapos ang ilang oras ng biyahe, may nakita silang isla sa di kalayuan. Iminungkahi ni Luke na sumisid sila at lumangoy doon, na pinagsang-ayunan naman ng lahat. Nag-enjoy sila sa kanilang paglangoy at pati na rin sa magagandang view ang mga nasa ilalim ng tubig. May din nakita si Kate na isang maliit na pating, pero hinayaan niya lang ito at hindi naman siya natakot. Matapos nilang mag-swimming, napansin ni Warren na ang tubig ay nagiging mababaw na, kaya nagsenyas ito sa grupo nila Luke na bumalik na. Agad naman silang sumakay muli sa maliit na bangka at bumalik sa yate. Dahil sa unti-unting pagbabaw ng tubig, naging delikado ito sa yate para lumayag. At baka sumayad pa ito sa mga bahura, kaya nagpasya na lang silang umalis habang maaga pa. Nang sumunod na araw, pinag-usapan ni Kate at Luke ang tungkol sa kanilang relasyon. Hanggang sa unti-unti silang nagkamabutihang muli. Matapos pa ang ilang sandali, pumunta sa loob si Luke para kumuha ng pagkain. Pero bigla na lang gumalaw ang yate at tumaob. Lumubog silang lahat sa tubig at naghahanap ng paraan para makaligtas habang nakakaramdam ng takot. Naunang umahon si Kate na sinundan ni Susie, Luke at Warren. Ngunit si Matt naman ay naiwan pa rin sa ilalim. Dahil dito, sumisid si Luke para iligtas si Matt. Naging mahirap ang kanilang sitwasyon dahil sa pagkataob ng yate. Dahil nasa gitna sila ng karagatan, nasira din ang kanilang lifeboat at wala na rin ang kanilang mga pagkain. Nagtaka si Luke sa nangyari at iniisip niya na baka inatake sila ng pating o di naman kaya ay tumama ang kanilang yate sa mga coral sa ilalim ng tubig. Sinubukan din nila na baligtarin ang yate, subalit hindi nila magawa dahil sobrang mabigat ito. Kaya napag-isipan nila na umakyat na lang sa taas nito.
kung saan nagulat sila pagkakita nila ng malaking butas sa baba ng yate. Dahil hindi makalayag ang yate sa kondisyon, ito pinili na lang muna nila na manatili doon. Kalaunan, namataan ni Luke na may pating na lumalangoy sa kanilang paligid, pero hinayaan niya na lang ito sa pag-iisip na baka kung sasabihin niya ito sa kanyang mga kasama, lalo lang silang mataranta. Kaya sinabi niya na lang, sila daw ay nasa gitna ng laot at rin walang mga bangka sa paligid. Na ang ibig sabihin, ang tanging paraan na lang nila para makahingi ng tulong ay ang lumangoy sa pinakamalapit na isla at maghintay ng rescue doon. Ang problema lang, halos 12 miles ang layo nito sa kanila at natatakot din sina Suzy at Matt sa plano dahil hindi pa nagagawa ng dalawa sa buong buhay nila ang lumangoy ng ganun kalayo. Napag-isipan rin naman ni Warren na gamitin ang lumang paraan ng pag-SOS na baka sakaling ma-rescue sila ng mga eroplano na makikita nito. Ngunit wala nga lang dumadaan na eroplano sa kanilang lokasyon. Nauubusan na sila ng pag-asa dahil sa sitwasyon. At kinakabahan din si Warren dahil maraming pating doon. Kaya pinili niya na lang na maiwan sa nakataob na yate. Kalaunan, sumisid si Luke sa tubig para kunin ang mga damit at makagamit nila para sa kanilang survival, katulad ng mga damit pang sisid at bodyboard para makalutang. Pagkatapos noon, iniwan nila si Warren sa yate at sinimula ng paglangoy. Ilang oras silang palutang-lutang sa tubig hanggang may grupo ng isda silang nakita at sa di kalayuan may nakita silang maitim na bagay na palutang-lutang. Hindi nila ito matiyak kung ano ito, kaya sinisid ni Luke ang tubig, ngunit hindi pa rin ito klaro sa kanya. Samantala, matapang na nilapitan ng unti-unti ni Matt ang maitim na bagay at nagulat ito nang makita niya na ito pala ay isang malaking patay na pagong. Nawala ang ulo. Nataranta sila dahil dito at napagtanto din ni Kate na ito ay gawa ng isang pating. Natakot naman si Suzy sa kanyang narinig kaya halos hindi niya magalaw ang kanyang mga paa. Kaya upang tulungan ito, nilapitan siya ni Mark at Luke para pakalmahin. Ilang minuto ang lumipas habang nakalutang si Suzy, may nakita siya sa paligid niyang kung anong bagay. Sumigaw ito dahil sa takot kaya sinubukan siyang pakalmahin ni Kate at Matt. Pero ito'y parang nababalisa na. Doon naman sinisid ni Luke ang tubig at nakita niya na may pating sa baba. Sinabihan niya ang lahat na huwag maghiwalay at huwag gumalaw. Umikot ang pating sa kanilang apat. Nang humihinga ng malalim si Suzy, biglang umatake ang pating at muntik pang makagat si Kate. Bukod pa dito, napalayo din ang bodyboard mula sa kanila. Makaraan ang ilang sandali, naisipan ni Matt na kunin sa di kalayuan ang bodyboard para magamit nila ito sa paglangoy. Pero habang nasa kalagitnaan siya ng paglangoy, inatake siya ng pating at naputol ang kanyang binti. Sinubukan pa ni Kate na puntahan siya ngunit pinigilan naman siya ni Matt. Matapos ang insidente, nilapitan nila si Matt at ito'y nanghihina na. Sinabi niya sa kanyang mga kasama na iwanan na lang doon dahil hindi na niya kayang lumangoy. Umiyak na lang sila at kalaunan, namatay ito habang nasa kamay ni Suzy. Dito magal, sinigawan naman ito ni Luke na lumayo dahil papalapit na ang pating sa kanya. Hinalikan niya si Matt bago lumangoy papalayo sa kanya. Habang si Matt naman ay kinain at hinila pababa ng pating. Nagpatuloy silang tatlo sa paglangoy papuntang norte.
At kinagabihan, nagalit si Suzy kay Luke dahil sinabi nito na mapupuntahan ang isla sa 3 oras lamang. Ngunit hindi ito nangyari dahil hanggang ngayon palutang-lutang pa din sila sa tubig. Nagsinungaling daw si Luke at sinisi niya ito sa pagkamatay ni Matt. Sa gabing iyon, may namataan na naman silang pating na nakapalibot sa kanila ngunit hindi naman sila nito inatake. Kaya ng buong gabi, nagpatuloy pa rin sila sa paglangoy. Nang sumapit ang sumunod na araw, sobrang pagod na ang lahat. Pero nabigyan sila ng pag-asa na makita nila ang isla. Nagpasya silang magpahinga, saglit sa maliit na reef na bahagyang nakalubog sa tubig. At nang makatsyempo na muli nilang pinagpatuloy ang paglalangoy. Maya-maya pa, may nakita si Suzy na isang bagay na lumalapit sa kanila. At nagulat siya dahil ito pala ay isang dolphin at hindi pating. Nakahinga sila ng maluwag at nakaramdam din sila ng kaligtasan. Ngunit pagkatapos lang ng ilang minutong paglalangoy, may isang pating na naman ang nagtangkang umatake sa kanila. Palihim na hinablot ng pating si Suzy at hinila niya ito papalayo sa dalawa niyang kasama. Pagkatapos, kinain siya nito at ang mga ibang parte ng kanyang katawan na naputol ay kinain din ng isang grupo ng mga isda. Walang magawa sina Luke at Kate, kaya nagpatuloy na lang sila sa paglangoy papalayo. Hanggang sa nakahanap sila ulit ng isa pang reef na bahagyang nakalubog at nagpahinga. Habang nandoon, umiyak si Kate at sinabi na ang pating na kumain daw kay Suzy ay ang pating na kumain din kay Matt. Nakita ni Luke na may sugat ang paa ni Kate, kaya nilagyan niya ito ng tela. Tinapos na din nila ang kanilang breakup at niyakap ang isa't isa. Dahil malapit na ang isla sa kanila, muli silang nagpatuloy sila sa paglangoy. Hanggang sa marating nila ito. Dali-dali nilang sinubukang umakyat, subalit ang isla ay hindi patag. At ito ay rin madulas kaya sadyang nahirapan sila. Nang puntong iyon, namataan na din nila ang pating kaya mabilis na tinulungan ni Luke si Kate para makaakyat ito. Samantala, naabutan naman ng pating si Luke at nakagat nito ang kanyang binti. Hinila siya ng pating pababa at tanging nakita lang ni Kate ay ang tubig na unti-unting naging pula dahil sa dugo. Sa kanyang takot at desperasyon, wala na siyang ibang nagawa kundi ang umiyak na lamang. Nagtapos ang pelikula dito, pero ipinakita naman doon na si Kate ay nailigtas pagkalipas ng isang araw. Namataan siya ng isang mangingisda at agad siyang isinugod nito sa ospital. Sinabi din nila na hindi na nakita si Warren muli o kahit ang yate kahit malawak na ang kanilang paghahanap. Ayon sa kanila, maaaring lumubog na ito sa kailaliman ng dagat. Isa ito sa pinakamagandang shark movie sa kasaysayan dahil ito ay hango sa totoong pangyayari. Base ito sa isang kwento ng survivor na si Ray Boundy na nangyari noong 1983 at nabigyan din ng inspirasyon ang direktor na gumamit ng totoong pating maliban na lang sa scene na kung saan muntik nang makain si Kate. Okay, dumiretso naman tayo sa top 4 tungkol sa 2017 survival horror film na 47 Meters Down. Isang araw, nagbakasyon ang magkapatid na sina Lisa at Kate. Nahihirapan si Lisa dahil kakahiwalay lang niya sa kanyang kasintahan. Isang gabi, nakilala nila ang dalawang lalaki, sina Javier at Luis, na nag-imbita sa kanila na sumisid sa loob ng hawla
kasama ang mga pating. Sinabi nila na may mga 26 na talampakang pating. At kahit na hindi pa kailanman nakapagsisid ang mga babae, pumayag sila ng may pag-aalinlangan. Kinabukasan, nagkita ang mga babae sa isang pantalan at may masamang pakiramdam si Lisa tungkol sa biyahe. Nakilala nila si Taylor, ang kapitan ng bangka. At nagsinungaling ulit sila tungkol sa pagiging marunong mag-scuba dive. Nang dumating ang grupo sa diving boat, nakita nila ang luma at kalawangin na barko. Muling nag-alala si Lisa, pero kinumbinsi siya ng mga lalaki na sasaya siya ng gusto. Pumalaot sila papunta sa mas malalim na tubig at narating ang kanilang diving spot. Nagbuhos ang crew ng isang timba ng dugo sa tubig para maakit ang mga pating na sinabi ni Kate na illegal. Tinawanan lang siya ng mga lalaki at may sinabi sila ngunit sa ibang lengguwahe. Habang naghahanda na sila para sumisid, nakakita ang grupo ng Great White Shark at tinitingnan nila ito ng may pagkahanga. Samantala, si Lisa ay nasusuka sa bangka at sinabing hindi niya kaya. Ngunit pinilit siya ni Kate para inggitin ang kanyang dating kasintahan sa mga litrato. Una nang sumisid si Javier at Luis at sumunod na rin ang mga babae. Ipinaliwanag ni Taylor sa kanila ang kanilang mga tangke ng oxygen. Sinasabi na mayroon silang 200 bars bawat isa. Sinabi niya na kapag umabot na sila sa 100 bars, kailangan nilang ipaalam sa kanila. At kapag 50 bars na lang ang natitira, ibababa na sila. Inabisuhan din sila ni Taylor na kung maramdaman nila ang sakit sa kanilang tenga, dapat nilang maipantay ito sa pamamagitan ng paglulunok. Ngunit dahil 5 talampakan lang ang lalim na pupuntahan nila, malamang ay hindi mangyayari ito. Kinabahan si Lisa at binanggit ni Taylor na mas mabilis nilang hininga, mas mabilis din nilang mauubos ang kanilang hangin. Pumasok sina Lisa at Kate sa hawla. Isinara ni Taylor ang takip at sinubukan ang mikropono at nagtatawanan sa kanilang kasiyahan. Nang subukan nilang kunan ng litrato, aksidenteng nahulog ng mga ito ang kamera sa tubig, kung saan agad itong kinain ng isang malaking pating at biglang nawala sa dilim. Iba't ibang mga pating ang pumaligid sa hawla, ngunit ang mga magkapatid ay nagulat at hindi natakot. Biglang bumaba ng kaunti ang hawla at ikinatakot ng mga babae na baka sila'y mahulog. Siniguro sila ni Taylor sa radyo na ito'y maliit lamang na problema sa winch. Kahit may pagtutol ni Kate, naisip na Lisa na hilahin sila pataas at sinabihan sila ni Taylor na maghintay lang. Nagsimula silang umakyat at nakita ang mga lalaki, ngunit biglang may sumabog at ang tali ay unti-unting naghihiwa-hiwalay. Sumigaw ang mga babae habang mabilis silang bumabagsak patungo sa sahig ng karagatan at tawag nila si Taylor. Sa 47 metrong lalim, biglang huminto ang kanilang pagbaba na pansamantalang nagpapahinga. Nagising sila sa dugo sa tubig at pagkabahala, ngunit pinatigil ni Kate si Lisa upang makatipid ng kanilang hangin. Natuklasan nila na wala silang maabot na radyo. Nagpasya si Kate na lumangoy pataas para makarating kay Taylor. Ngunit hindi mabuksan ang takip ng hawla. Tinanggal niya ang kanyang maskara, pumasok sa pagitan ng mga bakal, at ibinigay ni Lisa ang mask sa kanya. Matapos ay nakagawa si Kate na buksan ang hawla mula sa kran at nagtungo pataas para makausap si Taylor sa radyo.
Nakausap niya si Taylor na nagsabing dadalhin ni Javier ang isang reserve na kable para hilahin ang hawla pataas. Nabahala sa kanyang oxygen level na 55 bars. Pinayuhan ni Taylor si Kate na bumalik agad sa hawla para sa kaligtasan mula sa maraming mga pating sa lugar. Sa huli, binalaan ni Taylor si Kate na hindi dapat silang nagmamadali na lumutang paitaas. Bumalik si Kate sa hawla at pinaalam kay Lisa ang ganitong pangyayari. Nakaupo silang magkasama at sinubukang tipirin ang kanilang hangin sa pamamagitan ng mabagal na paghinga. Habang lumipas ang oras, nag-aalala si Kate at lumangoy pa itaas upang ipakita ang signal sa bangka. At tinawag si Taylor. Lumapit sa kanya ang isang malaking pating at mabilis siyang bumalik sa hawla bago sumalakay ang mga great white sharks. Akala ng magkakapatid na ligtas na sila. Ngunit nagsimulang kagatin ng isang pating ang hawla na nagpapangamba kay Lisa na iniwan sila ng mga lalaki at maaaring mamatay sila. Gusto niyang lumutang paitaas, ngunit ipinaliwanag ni Kate ang bends ng mga mapanganib na nitrogen bubbles na bumubuo sa utak kung mabilis kang lulutang pataas. Kung magpasya silang lumutang paitaas, kailangan nilang lumutang ng mabagal at huminto sa gitna ng 5 minuto na nag-iwan sa kanila ng kahinaan. Si Lisa ay may natitirang 80 bars ng oxygen, halos 20 minuto, samantalang si Kate ay mayroon lamang 30 bars. Naririnig nila ang ingay mula sa radyo at nakakita ng flashlight sa kalayuan na nagsasaad na si Javier ay pumunta upang sila'y buhatin paitaas. Ngunit hindi sumagot si Javier sa radyo na nag-aalala sa kanila. Sinubukan ni Lisa na kunin ang kanyang atensyon sa pamamagitan ng pagbato ng bato sa hawla. Ngunit walang nangyari. Dahil nalalapit na si Kate sa 17 bars, nagpasya si Lisa na lumangoy patungo kay Javier. Kahit pa binalaan siya ni Kate na huwag lumutang paitaas ng diretsyo. Lumabas si Lisa sa hawla at lumangoy patungo kay Javier. Bigla namang sumigaw si Kate na may pating sa likod ni Lisa. Napilitang magtago si Lisa sa isang bato habang sinusundan siya ng pating na sumusugat na nagpapalayo lamang nang ito'y lumayo. Nagpatuloy siya sa paglangoy patungo sa ilaw. Ngunit biglang bumaba ang lalim ng tubig patungo sa malawak na karagatan. Patuloy pa rin si Lisa patungo sa ilaw. Ngunit naguluhan at nawala ang kanyang direksyon. Sumigaw siya para kay Kate, ngunit walang tugon. Kaya pumili siya ng isang direksyon at lumangoy na malapit na atakihin ng pating ng biglaan. Nataranta si Lisa, ngunit bigla na lamang lumitaw si Javier at sinabing sundan siya. Bago pa man sila makatakas, kinain ng pating si Javier. Nakabalik siya sa ilang bato at kinuha ang winch at spear gun mula sa katawan ni Javier. Bumalik si Lisa sa hawla kung saan siya nagkita muli kay Kate. Naglagay ng winch at lumangoy pa itaas para tawagin si Taylor sa radyo upang buhatin sila. Naghintay sila sa hawla habang sila'y itinaas. Nagdiriwang habang umabot sila sa 28 metro. Ngunit biglang nasira ang lumang kable. Kahit sinubukan ni Taylor na pahinain ito, sila'y muling bumagsak sa ilalim ng karagatan. Naipit ang paa ni Lisa sa ilalim ng hawla at si Kate na may natitirang 5 bars lamang, lumangoy pa itaas upang makausap si Taylor. Nagpadala siya ng 2 karagdagang tangke, ngunit binalaan sila tungkol sa nitrogen narcosis na nagdudulot ng halusinasyon at kakaibang pag-uugali.
kaya kailangan nilang bantayan ang isa't isa ng mabuti. Si Taylor ay nagpaalam kay Lisa na nakipag-ugnayan siya sa Coast Guard na darating sa loob ng 1 oras. Nakakuhang muli ng oxygen si Kate gamit ang mga dumating na tangke bago malunod. At nakahanap ng 3 flare upang ipakita sa Coast Guard. Habang kinukuha ang mga kagamitan, sinakmal si Kate ng isang pating at maaaring namatay. Nahuli si Lisa sa hawla. Sinubukan niyang palayain ang kanyang sarili, ngunit nabigong gawin ito na may natitirang 4 na bars lamang ng oxygen. Sinubukan niyang kunin ang spear gun, ngunit aksidenteng nasugatan ang kanyang kamay na nagdulot ng malalang pagdurugo. Sa sandaling pagkabigo, narinig ni Lisa ang boses ni Kate sa radyo. Sabi ni Kate na malubha siyang nasugatan, na napapaligiran ng mga pating dahil sa nagdurugong tangke ng oxygen, at nauubusan na ng oras sa hawla. Ginamit ni Lisa ang inflatable vest upang palayain si Kate at nagpa siya silang mag-escape. Nagliwanag sila ng flare at umakyat, ngunit binalaan sila ni Taylor na mabagal upang maiwasan ang bends. Sa 20 metro, huminto sila ng 5 minuto upang mag-adjust sa presyon. Namatay ang kanilang flare at matapos ang mga pagsubok, nagawa nilang magliwanag ng isa pa. Natuklasan nilang napapalibutan sila ng 3 malalaking pating. Nataranta habang inuusig sila ng mga nito. Naipit nila ang mga pating gamit ang flare bago ito namatay. Sa wakas, tinapon ni Lisa at Kate ang kanilang kagamitan at lumangoy patungo sa ibabaw. Nakarating sa bangka kung saan sila ay hinila ng mga tauhan. Gayunpaman, sinugod si Lisa ng isang pating, kumagat sa kanyang binti at hinila siya pabalik sa tubig. Lumaban siya. Kumakalkal sa mata ng pating hanggang ito'y kanyang mapakawalan. Sa wakas, dinala sila sa bangka kung saan si Lisa ay nakakaranas ng halusinasyon at hindi makontrol na tawa dahil sa nitrogen narcosis. Iniisip niya na siya ay nasa hawla muli. Napagtanto na si Kate ay talagang patay at siya ay nananatiling nakaipit. Dumating ang Coast Guard, iniligtas si Lisa at dinala sa ibabaw. Nagsimulang bumalik sa kanyang katinuan si Lisa. Unti-unti niyang natututunan ang katotohanan at nagluluksa sa pagkawala ng kanyang kapatid. Para sa ating top 3, ilagay naman natin ang 2016 American survival horror thriller na The Shallows. Nagsimula ang pelikula sa turistang nagngangalang Nancy Adams na naglalakad patungo sa dalampasigan. Siya ay nag-aaral ng medisina, ngunit matapos mamatay ang kanyang inang may malubhang sakit, nagpasya siyang baguhin ang kanyang karera. Kinuwento rin ni Nancy na nabuntis ang kanyang ina sa dalampasigang ito, kaya't espesyal ito para sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, dumating sila sa dalampasigan na siyang napakaganda, tulad ng naisip ni Nancy. Ang pinakamagandang bahagi ay halos walang tao maliban sa ilang lokal na surfers. Pag-alis ng driver, mabilis na nagbihis si Nancy ng kanyang paglangoy at kinuha ang lumang surfboard ng kanyang ina. Saka siya sumisid sa dagat at nagsimulang magsagwan patungo sa mga alon. Pagdating ng malayo, nakilala niya ang 2 magkaibigang surfers. Nagtanong si Nancy kung may dapat ba siyang malaman tungkol sa lugar, at binalaan siya ng isa tungkol sa mga delikadong dikya at binabanggit na may ilang mga bahura na lumilitaw lamang sa gabi kapag mababa ang mga alon. Matapos ang kanilang maikling pag-uusap, 3 silang sumakay sa kanilang mga surfboard at nag-surf sa mga alon. Mukhang sanay na sanay si Nancy. Ilang oras ang lumipas.
Napagod ang mga lalaki at nagpa siya ng umalis. Ngunit si Nancy, na naglakbay pa mula sa Estados Unidos, ay gustong magpatuloy sa pag-surf. Sinabi niya na mananatili siya ng ilang oras pa at nagpaalam sa kanila. Pag-alis ng mga lalaki, naramdaman ni Nancy na may papalapit sa kanya mula sa tubig. Sa kabutihang palad, isang grupo lang pala ng mga dolphins na masayang tumatalon-talon. Naaliw si Nancy sa kanila kaya't nagpa siya siyang sundan ng mga ito. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto, napansin niyang puno ng dugo ang tubig na nagmumula sa isang patay na balyena na malamang hinuli ilang araw na ang nakalipas. Nang mapagtanto niyang may malapit na mandaragit, mabilis na sumakay si Nancy sa kanyang surfboard at nagmamadaling lumayo. Sa kasamaang palad, napansin na siya ng pating. Tinamaan ng pating ang surfboard at napabagsak siya sa mga bato. Kahit paano nagawa ni Nancy na makabalik sa kanyang surfboard. Ngunit hinatak ng pating ang kanyang binti at hinila siya sa ilalim ng tubig. Isa itong malaking puting pating. Sa labanang ito, malubhang nasugatan ang binti ni Nancy, kaya't naging pula ang tubig sa paligid niya. Sa kabila nito, nagawa niyang makatakas at nakaakyat sa bangkay ng balyena. Pagdating doon, napagtanto ni Nancy ang tindi ng sitwasyon. Sumigaw siya at umiyak para humingi ng tulong. Ngunit gaya ng inaasahan, walang makarinig sa kanya dahil sobrang layo niya mula sa dalampasigan. Samantala, determinado ang pating na alisin ang estranghero. Paulit-ulit itong bumangga sa bangkay ng balyena na halos pumapabagsak kay Nancy sa tubig. Kaya naman, nagpa siya siyang humanap ng mas matibay na lugar para magtago mula sa pating. Binantayan niya ang paligid at nakita ang dalawang pagpipilian. Una, isang boya na lumulutang sa tubig, ngunit tila masyadong malayo. Pangalawa, isang bahura na unti-unting lumilitaw dahil sa mababang pag-akyat ng tubig. Ang problema ay mawawala ito sa ilalim ng tubig kinabukasan. Naharap si Nancy sa isang mahirap na desisyon, ngunit pinili niya ang bahura. Habang si Nancy ay nasa tubig, patuloy siyang lumangoy kahit na may malubhang sugat sa kanyang binti para maligtas ang kanyang buhay. Ngunit patuloy siyang hinabol ng isang pating. Nakarating siya sa bahura at nakakita ng isang seagull, isa pang biktima ng pating. Naawa si Nancy sa ibon ngunit nakatuon siya sa pagpatigil ng pagdurugo sa kanyang binti gamit ang kanyang mga alahas. Matapos tahiin ang kanyang sugat, itinali niya ang kanyang wetsuit sa paligid nito upang maiwasan ang impeksyon. Pagdating ng gabi, naging sobrang lamig. Inayos ni Nancy ang kanyang damit pangligo upang maging pansamantalang jacket. Habang pinapanood siya ng seagull na parang dismayado, nagkakilala sila habang kumakain ng mga alimango. Paglaon, nakita ni Nancy ang kanyang surfboard na lumulutang malapit sa umaasang wala na ang pating. Dahan-dahan siyang pumasok sa tubig. Gayunpaman, nandyan pa rin ang pating. At ginamit ni Nancy ang kanyang huling lakas upang bumalik sa bahura na muling nasaktan ang kanyang binti. Pakiramdam niya ay wala ng pag-asa. Natakot siya na ang bahura ay mawawala na at ang kanyang lumalalang sugat ay papatay sa kanya. Pagkatapos, nakita niya ang isang lasing na lalaki sa dalampasigan at sumigaw ng tulong. Nagising ang lalaki. Nakita ang kanyang telepono. Ngunit sa halip na tumawag ng tulong, kinuha niya ang kanyang pera at telepono.
Sinubukan niyang kunin ang kanyang surfboard, ngunit inatake at pinatay siya ng pating. Kinabukasan ng umaga, ginising siya ng tumataas na tubig na nagpapahiwatig na ang bahura ay malapit ng lumubog. Dumating ang dalawang surfers at lumapit sa kanya. Ngunit binaliwala nila ang kanyang babala tungkol sa pating na parang biro. Inatake ng pating ang isa at pinatay. At hinila ang isa pa bago pa matulungan si Nancy. Napagtanto ni Nancy na kailangan niya manatiling malakas upang mabuhay. Nakita ni Nancy ang helmet ng surfer na may GoPro at kinalkula ang oras ng pag-ikot ng pating para makuha ito. Lumangoy siya. Kinuha ang GoPro at muntik nang makaligtas sa pating. Nag-record siya ng mga mensahe para humingi ng tulong at itinapon ng GoPro sa dagat. Umaasa may makakakita nito. Habang papalapit na ang high tide, naghanda si Nancy na lumangoy patungo sa buoy na 100 metro ang layo. Pinadala niya ang seagull sa isang piraso ng surfboard patungo sa pampang. Nang makakita siya ng mga dikya, lumangoy siya sa pagitan ng mga ito. Gamit sila bilang panangga laban sa pating. Sa buoy, nahulog siya ngunit nasaksak ang pating para makaligtas. Nakita niya ang flare gun at nagpadala ng signal para humingi ng tulong. Ngunit walang dumating. Agresibong inatake ng pating ang buoy at pinaputok ni Nancy ang pating gamit ang tumatagas na langis mula sa bangkay ng balyena. Ngunit lumangoy ang pating para mapatay ang apoy. Sa pampang, nakita ng isang bata ang GoPro at tumawag ng tulong. Patuloy na inaatake ng pating ang buoy at si Nancy ay napakakapit sa isang maliit na piraso ng metal, ang kanyang huling depensa. Sa isang punto, lumubog ang buoy at napansin ni Nancy ang angkla na nagtataglay nito. Nasa ilalim ng dagat, ang angkla ay binubuo ng ilang matutulis na bakal na nagbibigay ng ideya kay Nancy. Habang inaatake ng pating ang buoy, lumabas si Nancy at diniskonekta ang kadena. Napakabigat ng kadena na nagsisimulang hilahin si Nancy papunta sa kailaliman ng dagat. Napansin ng pating ito at sinundan siya. Ginawa ni Nancy ang kanyang huling hakbang. Bagaman delikado, ito lang ang kanyang pag-asa. Hinintay niya ang tamang sandali at binitawan ang kadena. Nakatakas si Nancy sa matutulis na bakal ng angkla, pero ang pating ay hindi pinalad at natuhog. Agad itong namatay. Sa susunod na eksena, dumating ang bata kasama ang kanyang ama, na siya palang driver kanina. Nakita niya si Nancy na wala ng buhay sa pampang at agad siyang nagbigay ng CPR. Sa kabutihang palad, nagising siya makalipas ang ilang segundo na ikinatuwa ng lahat. Pati ang seagull ay nandun, nagalak at natuwa. Pagkatapos nito, lumipas ang isang taon. Makikita si Nancy sa isang beach sa Texas. Gumaling na siya mula sa kanyang mga sugat. May mga peklat na lang sa kanyang mga binti. Ipinagpatuloy ni Nancy ang kanyang pag-aaral at malapit na siyang maging doktor. Nagtapos ang pelikula nang tumalon si Nancy at ang kanyang kapatid sa dagat. Para sa ating top 2, ilagay naman natin ang 1999 American science fiction horror film na Deep Blue, na kinokonsiderang ng isang classic na shark movie. Ang kwento ay nagsimula sa dalawang magkasintahan na nag-e-enjoy sa isang sailboat nang maramdaman nila ang isang malakas na hampas sa bangka. Sa sobrang gulat nila, nahulog sila sa tubig. Habang nagmamadali silang bumalik sa bangka, isang malaking mako shark ang naghahanda upang umatake. Nang ilang metro na lang ang layo nito, bigla itong huminto
Ang pating ay tinuhog ng isang lalaking nagngangalang Carter na nasa isang speedboat. Lumapag ang isang helicopter sa isang gusali sa lungsod at nakipagkita si Dr. Susan sa kanyang investor na si Franklin. Nagalit dahil may isang pating na nakatakas mula sa kanyang pasilidad. Nangako si Susan na patutunayan ang halaga ng kanyang gamot na nakakabawas ng demensya sa loob ng 48 hours. Pagkatapos, dinala ni Susan si Franklin sa pasilidad, isang dating World War II submarine refueling station. Pagdating nila Susan at Franklin, nakipagkita si Franklin kay Jan, isang marine biologist. Nakita ni Franklin si Carter na lumalangoy kasama ang pating. Binalaan siya, ngunit mahusay na hinarap ni Carter ang pating at inalis ang isang plaka mula sa bibig nito habang nakasakay dito. Ipinakilala ni Jan si Carter kay Franklin na humanga sa paghawak ni Carter sa pating. Pagkatapos, ipinakita ni Jan kay Franklin ang pool na may mga test sharks. Si Brenda na nasa control tower ay nagbabala sa kapitan ng water taxi tungkol sa bagyo habang sumasakay ang mga manggagawa papunta sa mainland. Itinuro ni Jan si Dr. Jim Whitlock, ang punong siyentipiko. Nagload si Carter ng mga tranquilizer darts at nakipagtalo kay Tom tungkol sa nakatakas na pating. Nakipag-usap si Franklin kay Carter. Binanggit ang nakaraan ni Carter sa military prison. Ngunit sinabi ni Carter na ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Sa kusina, nagbe-bake ng mga cake ang isang lalaking tinatawag na preacher habang sumisigaw ang kanyang parot. Pagkatapos, tinawag ni Brenda si Susan sa ibabaw, kung saan naghihintay ang isang sorpresa para sa kanyang kaarawan. Sinabi ni Preacher kay Franklin ang tungkol sa kanyang pagkakaligtas mula sa avalanche. Ipinalawanig nila Jan at Jim kay Franklin na ang mga pating ay hindi tumatanda tulad ng ibang mga hayop at pinalaki nila ng 5 beses ang utak ng test sharks upang makakuha ng mas maraming protina para sa mga eksperimento sa utak. Binalaan ni Carter si Susan na ang mga pating ay nag-e-evolve at mas nagiging agresibo. Ngunit binabaliwala siya ni Susan ng may pagbabanta. Nag-aahanda si Tom para sa bagyo habang papasok si Carter sa tubig. Sa lab, pinapanood ng lahat si Carter sa underwater tunnel. 2 pating ang umatake sa mesh ng tunnel, ngunit umatras nang itinutok ni Carter ang spear gun sa kanila. Sinira ng mga pating ang mga kamera at tumigil sa pagsagot si Carter. Inatake ng isang pating ang kanyang air tank at binaril ito ni Carter ng tranquilizer. Dinala nila ang pating sa lab. Namangha si Franklin sa laki nito. Kinuha ni Susan ang protina mula sa utak ng pating at sinubukan nila ito sa tissue ng utak na may Alzheimer's. Naging matagumpay ang pagsubok sa loob lamang ng 6.5 segundo. Naninigarilyo si Jim malapit sa pating nang magising ito at kagatin ang kanyang braso at naputol ito. Kinuha ni Carter ang isang shotgun, ngunit ibinaba ni Susan ang platform at nahulog ang pating sa tubig. Tumawag si Brenda para sa medevac at dumating ang isang helicopter sa gitna ng bagyo. Habang inaangat nila si Jim, nabali ang winch at nahulog siya sa pool ng mga pating. Hinila ng isang pating ang helicopter na nagdulot ng pagbagsak nito sa tower at pagsabog. Nahulog si Jan sa tank, ngunit naligtas. Pagkatapos, inihampas ng pating si Jim sa salamin na naging sanhi ng pag-crack nito. Ang grupo ay tumakbo habang nababasag ang salamin na naging sanhi ng pagbaha ng silid.
Pinilit nilang buksan at isara ang pinto ng labasan. Nang mapagtanto nilang bahana ang hagdanan at sarado ang elevator, nagpasya silang pumunta sa ikatlong palapag at sumakay ng maliit na sub papunta sa ibabaw. Si Preacher ay inanod ng lumaragas ang tubig sa isang pasilyo. Naabot ng grupo ang ikatlong palapag habang pumapasok ang tubig. Pumasok ang isang pating sa pasilidad. Tinanong ni Franklin kung kaya bang sirain ng mga pating ang pintong bakal. At naniwala si Carter na kaya nila. Inamin ni Susan na ginamit nila ang gene therapy para gawing mas matalino ang mga pating. Nakasalubong ni Preacher ang isang pating ngunit nilampasan lang siya nito at siya'y nanalangin. Sa subbay, natagpuan nila na sira na at walang silbi ang submarine. Samantala sa kusina, kumuha si Preacher ng maliit na palakol at umakyat sa mga istante habang ang kanyang parot ay lumipad at lumapag sa isang kaldero. Habang inaabot ni Preacher ang parot, biglang tumalon ang isang pating at kinain ito. Nahulog si Preacher sa tubig at malapit na sa kanya ang pating. Nakarating siya sa loob ng isang malaking oven bago siya makagat ng pating. Tumama ang pating sa oven at aksidenteng nabuksan ang gas nito. Gamit ang palakol, binutas ni Preacher ang oven sa itaas at naghagis ng sindi na lighter sa pating. Dahilan para ito ay mag-apoy. Tumanggi si Tom na lumangoy ng 230 talampakan pataas sa subbay na nagdulot ng mga pagtatalo. Ikinuwento ni Franklin ang tungkol sa kanyang karanasan sa isang avalanche kung saan dalawa ang namatay dahil sa pag-aaway. Habang binibigyang diin niya ang kahalagahan ng pagtutulungan, lumitaw ang isa pang pating at hinila si Franklin pababa. Ang apat na natira ay nabigla. Ayaw gumalaw ni Tom, kaya kinausap siya ni Carter. Kailangan nilang umalis agad o lulubog ang buong pasilidad. Nang buksan nila ang pinto sa elevator, pumasok ang tubig. Halos hindi maisaran ni Carter at Tom ang pinto. Paakyat sila at nakita ang nasusunog na elevator na nakaharang sa itaas. Kailangan nilang makarating sa unang palapag para makatakas. Isang malaking pating ang nakaslusot sa pinto, kaya bumalik si Carter sa level 2 upang pabagalin ang pagtaas ng tubig. Binuksan niya ang isang pinto at umakyat sa isang hagdan. Ngunit ito'y nabali, kaya nahulog si Jan sa tubig. Sinubukan ni Carter na iligtas siya, ngunit tinangay si Jan ng pating. Kinuha ni Susan ang mga mahalagang data disks habang si Carter ay lumangoy sa ilalim ng tubig upang hanapin ang pump controls. At nakasalubong niya ang isang pating. Natagpuan ni Carter at Tom ang katawan ni Brenda at sinubukang paandarin ang pump. Ngunit pinatay si Tom ng isang pating. Nakaligtas si Carter sa tulong ni Preacher. Nagkita sila muli ni Susan at pumasok sa airlock. Ginamit nila ang mga life vest at fire extinguishers upang ilihis ang huling pating. Matapos atakihin si Preacher ng pating, nilabanan niya ito gamit ang krus. Kinamot ni Susan ang sugat na Preacher habang nagbabala si Carter tungkol sa pagtakas ng pating. Plano nilang patayin ito gamit ang mga pampasabog. Ngunit tinangay si Susan, kaya't kinailangan harapin ni Carter ang pating ng direkta. Ngayon ay nakikita natin si Preacher na umaakyat na may dalang spear gun. Binaril niya ang pating at tinamaan ang dorsal fin nito. Ngunit nasugatan din ang binti ni Carter ng sibat. Sumigaw si Carter kay Preacher na paandarin ang pampasabog at pasabugin ang pating.
Ang pating ay biglang tumakbo sa bakod. Ngunit nang ito'y makapasok, hinawakan ni Carter ang bakod at natanggal ang kanyang binti mula sa sibat. Sa wakas, naabot ni Preacher ang baterya at sumabog ang pating sa maraming piraso. Sa gulat ni Preacher, nakarating si Carter sa ibabaw na buhay pa rin. Sinabihan niya si Carter na magdala ng sushi habang sila ay nakaupo sa plataporma. Sa wakas ay nakapagpahinga sila. Narinig nila ang busina ng papalapit na water taxi. Nadala ang susunod na grupo ng mga shift worker. Siyempre, para sa ating top 1 sa best shark movies of all time, wala nang iba pa kundi ang 1975 American thriller film na Jaws. Nagsisimula naman ang kwento sa dalawang magkasintahan na nag-camp sa isang dagat kasama ang kanilang mga kaibigan. Ang babae ay lumangoy habang ang lalaking lasing ay natutulog sa buhanginan. Ang babae ay inatake ng isang hayop sa tubig at natagpo ang patay. Nagising ang kanyang nobyo at tumawag sa mga otoridad. Si Chief Martin ng pulisya ang nag-iimbestiga at kinumpirma niya na ito ay isang pag-atake ng pating. Nabahala para sa kaligtasan ng publiko. Nagpasya si Martin na isara ang mga dagat at maglagay ng mga palatandaan upang magbabala sa mga tao tungkol sa panganib. Habang palabas si Martin sa tindahan, binabalaan siya ng isa pang ahente tungkol sa mga bantay sa isang beach. Dumating ang mayor at pinigilan si Martin mula sa pagbibigay ng babala sa mga tao o pagsasara ng mga dagat dahil mahalaga ang holiday ng Hulyo 4 para sa turismo at lokal na negosyo. Dahil sa kasakayman ng alkalde, pinilit niya ang coroner na baguhin ang dahilan ng pagkamatay mula sa pag-atake ng pating patungo sa aksidente sa propeller ng bangka upang maiwasan na matakot ang mga turista. Kinabukasan, sumama si Martin sa kanyang mga anak at kanilang mga kaibigan sa beach dahil siya ay nag-aalala. Habang naroon, napansin niya ang isang binatang lalaki na naglalaro kasama ang kanyang aso, na biglang nawala at iniwan ang isang piraso ng kahoy. Ang pating ay umatake muli at ito'y pumatay sa isang batang lalaki na lumalangoy. Matapos makita ang dugo, nagpanik ang mga matatanda at agad na nilabas ang mga bata sa tubig. Ilang oras pagkatapos ng pag-atake ng pating, nagkaroon ng pagpupulong ang alkalde kasama ang mga residente upang pag-usapan ang gagawin at nag-alok ng pabuya na $3,000 para mapatay ang pating. Nagkaroon ng pagtatalo tungkol sa pagsasara ng mga dalampasigan para sa pista. Si Quint, isang manghuhuli ng pating, ay biglang sumingit sa pamamagitan ng pagkamot sa pisara at nag-alok na patayin ang pating para sa $10,000. Masyadong mataas ang halaga para sa lungsod at mga residente. Kaya't nagpasalamat ang alkalde kay Quint, ngunit hindi tinanggap ang kanyang alok. Pagsapit ng takip silim, dalawang lokal na residente ang nagtangkang makuha ang $3,000 na pabuya sa pamamagitan ng paglalagay ng pain para sa pating sa isang marina. Ngunit nahila ng pating ang buong istruktura ng daungan sa tubig. Halos mahuli ang isa sa kanila. Ang lalaking iyon ay lumangoy pabalik sa pampang at nakatakas. Kinaumagahan, maraming mangingisda ang naglayag para hulihin ang pating. Si Hooper, isang oceanographer na inupahan ng lungsod, ay sinuri ang unang biktima at napag-alaman na ang mga sugat ay dulot ng isang great white shark.
hindi ng propeller ng bangka. Napansin niyang mas malaki ang isang ito kaysa sa karaniwang pating. Matapos suriin ang mga labi ng bata, nakita ni na Martin at Hooper na nakahuli ng mga mangangaso ng isang malaking tiger shark. Gayunpaman, natukoy ni Hooper na hindi iyon ng pating na umatake sa bata dahil hindi magkatugma ang mga marka ng kagat. Nagpasya silang buksan ang tiyan ng pating, ngunit tanging mga isda at mga basura ang nakita nila. Upang mahanap ang totoong pating, lumabas sila sa isang bangka at natagpuan na ang isang lumubog na bangka ng mangingisda. Sumisid si Hooper upang suriin ang pinsala at nakakita ng malaking marka ng kagat na may malaking ngipin na nakabaon sa kahoy. Nagulat siya nang makakita ng lumulutang na ulo ng tao. Dahilan upang mabitawan niya ang ngipin at ang kanyang flashlight. Sigurado sila na buhay pa ang pating, kaya sinubukan ni na Martin at Hooper na kumbinsihin ang alkalde na isara ang mga dalampasigan. Ngunit tumanggi siya. Dumating ang libo-libong turista at isang kalokohan ang nagdulot ng takot. Ang totoong pating ay umatake sa isang kanal, pumatay ng isang bata at sinaktan ang anak ni Martin, na sa wakas ay nagpaniwala sa alkalde na kunin si Quint. Pumalaot sina Quint, Martin at Hooper upang hulihin ang pating. Naglagay ng pain si Martin sa tubig at naramdaman ni Quint ang pating sa kanyang pamingwit. Madaling naputol ng pating ang linya dahil sa laki nito. Binago ni Quint ang kurso habang naglalagay ng pain si Martin upang mapalapit ang pating. Patagong lumapit ang pating kay Hooper na ikinagulat ng lahat. Sinuggest ni Martin na tumawag ng mas malaking bangka. Ngunit binaliwala siya ni Quint at piniling ihanda ang kanyang sibat. Ikakabit niya ito sa isang bariles upang mapabagal ang pating. Tinamaan ni Quint ang palikpik ng pating na naglalayong pigilan itong sumisid. Ngunit hinila ng pating ang bariles sa ilalim ng tubig at nawala ito sa kanilang paningin. Naghintay sila sa loob ng kabina hanggang muling lumitaw ang pating. Habang naghahapunan, naramdaman ng tatlo ang bangka na inaatake ng higanteng pating, na nagdulot ng mga bitak at nagsimbolang ng sunog mula sa natumbang lampara. Nasira din ng pating ang mga kable ng bangka, kaya nawalan sila ng kuryente. Ginugol nila ang gabi sa paglimas ng tubig at pag-aayos ng katawan ng bangka. Pagsapit ng umaga, lumitaw ang bariles na nakakabit sa pating. Nasugatan si Quint habang hinahatak ito at muling lumitaw ang pating. Hinila ang bariles pabalik sa dagat. Dahil sa galit, sinira ni Quint ang radyo para nagawa niyang maglagay ng isa pang bariles sa pating gamit ang kanyang sibat. Kahit na maraming beses nang tinamaan, ang pating ay sumisid at muli itong lumilitaw. Sinabit ni Martin ang mga bariles sa bangka, ngunit nasugatan si Hooper sa proseso. Halos itumba ng pating ang bangka hanggang sa pabilisin ni Quint, na nagre-resulta sa isang tug of war. Muling sinibat ni Quint ang pating habang nagdudulot ito ng pag-apaw ng tubig. Pinutol nila ang mga lubid bago tuluyang wasakin ng pating ang bangka. Kinaya ng pating ang 3 bariles na halos lumubog ang bangka. Nabigo si Quint nang tangkang iligaw nito ang pating patungo sa mababaw na tubig, na nagdulot ng pagsabog ng makina.
Nabigo rin ang tangkang lasunin ni Hooper ang pating sa isang kulungan habang sinisira ito ng pating. Dahil maaaring mamatay siya kung mananatili sa loob, ginamit ni Hooper ang pinto ng istrukturang bumukas sa likuran niya at lumabas doon. Sinamantala ang pagkakataon para lumangoy patungo sa isang maliit na kuweba sa ilalim kung saan maaari siyang magtago habang abala ang nilalang sa pagwasak ng mga bakal na rehas. Pagkatapos magsawa sa paglalaro sa hawla, tumalon ang mutated na isda sa bangka. Pinaghati ang likuran ng hull at nabaliktad ang bangka dahil sa napakalaking timbang nito. Ang mga lalaki na naniniwala na nilamon na si Hooper ay napilitang kumapit kung saan man upang maiwasang mahulog diretso sa bibig ng hayop. Ngunit sa kamalasan ni Quint, isang silindro ng compressed na hangin ang bumagsak sa ibabaw ng kanyang kamay. Walang magawa si Martin habang kinakain si Hooper ng pating. Habang lumulubog ang bangka at nasa panganib, kumuha siya ng isang silindro ng compressed na hangin at tinapon ito sa bibig ng pating sa pamamagitan ng isang basag na bintana. Kinuha ni Martin ang baril ni Quint. Naghihintay na muling lumutang ang pating. Nang lumutang ito, binaril niya ang silindro na nasa loob pa rin ng pating, na nagdulot ng isang malakas na pagsabog na pumutol dito. Nagkalat ang mga labi ng pating sa lahat ng dako. Winakasan ang bangungot ng tuluyan. Sa sandaling iyon, bumalik si Hooper sa ibabaw at nakita na nagtagumpay si Martin. Luwag sa pakiramdam na natapos na ang kanilang pagsubok. Ginamit nila ang mga bariles upang lumutang at nagsimulang lumangoy pabalik sa lungsod. At hanggang dito na lang ang ating video sa ngayon. Kayo, ano sa tingin nyo ang pinakamagandang shark movie? Agree ba kayo sa nakalista o hindi? Ilagay nyo na ang favorite shark movie nyo sa comment section. Bago yan, mag-subscribe na din kayo sa Cinefellas. At hanggang sa susunod,